Isang mapagpalang pagbati sa iyo, aking kapatid, kay Hesukristo. Kapatid, bago tayo magsimula, nais kong maging malinaw sa iyo. Ang pagkakatagpo mo sa videong ito ay hindi isang algorithm ng social media. Ito ay isang dakilang pagtatagpo, isang dakilang pagtatalaga. Para sa inyong nakikinig ngayon, nais kong buksan ang inyong mga puso sa isang katotohanan. May mga salitang nagbibigay lamang ng impormasyon, ngunit may mga salitang nagdadala ng pagkalag o kalayaan. Ang apoy na nararamdaman ko sa aking espiritu ay hindi para sa harap ng maraming tao. Ito ay personal na apoy na nagniningas para sa iyo. Nais kong ideklara sa iyo ngayon. Ang maririnig ninyo ngayon ay hindi lamang isang karaniwang sermon. Ito ay isang deklarasyon ng kalayaan. Ito ay isang warrant of release. Ito ay isang proklamasyon ng kalayaan na binuo at pinanday sa lihim na silid upang maging apoy na lalamon sa mga tanikala sa iyong buhay. Ang warrant of release na ito ay isang dokumento mula sa trono ng langit na nag-uutos sa kaaway na pakawalan na ang nakikinig. Ang apoy na dala ng mga salitang ito ay hindi ginawa para sa entablado o para sa dekorasyon ng relihiyon. At para sa mga nagtatanong, para sa bawat pusong pagod na sa panlabas na anyo na walang laman, at kung ang puso mo ay sumisigaw na para sa tunay na pag-angat, itigil mo na ang paghahanap sa labas. At para sa bawat kaluluwang nakagapos at naghihintay ng kalayaan, ito na iyon kapatid. Ang apoy ay narito na. Handa ka na bang lumaya? At para sa kanila na nasa antas ng panahon na ikaw ay naghahanap ng malinaw na hudyat na tapos na ang iyong panahon ng pagtatago at simula na ng iyong pagbangon. Kapatid, makinig ka. Ang iyong kalayaan ay hindi na lamang isang pangako. Ito ay isang realidad. Ang apoy na ito ay hindi para sa entablado. Ito ay para sa iyong mga tanikala. Ito ang hudyat na hinintay mo sa iyong ziglag. Kaya ngayon, tapos na ang panahon ng pagkakalito at pagkakabihag. Ang iyong kalayaan ay hindi na bukas, hindi na mamaya, kundi kasalukuyang realidad. At sa araw na ito mababasag na ang espiritu ng pagkakaantala dahil ang kuta ng mga tanikala sa kasaysayan ng iglesia ay nakalag na habang ikay nakikinig. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong buksan ang aking puso sa inyo. Ang bawat kataga, ang bawat pagpapalalim, at ang bawat hamon na maririnig ninyo sa mensaheng ito ay hindi likha ng aking sariling opinyon. Hindi ito bunga ng isang matalinong isipan o pagsusuri lamang ng isang tao. Ito ay isang proyekto ng langit. Isang mensaheng dumaan sa apoy ng pagsunod at sa tunay na pagdaan sa karanasan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang basta script. Ito ay bunga ng pakikipagtuos sa Diyos sa loob ng lihim na silid. At naniniwala ako na ang kagalakan at ang bigat na nararamdaman ko ngayon ay ang selyo ng banal na espiritu. Isang patutuo na ang mensaheng ito ay handa ng magpalaya, magpatibay at muling magkonekta sa bawat isa na dakilang iniuugnay ng Diyos sa ministeryong ito. Maaring sa tingin ng iba ito ay payak lamang. Ngunit naniniwala ako na kapag ang banal na espiritu ang nagmamaneho, ang resulta ay laging nakakamangha. Sinasabi ng Panginoon sa ating mga puso, "Hindi kayo makapaniwala sa gagawin ko, dahil ang aking mga plano ay napakahusay. Kaya't asahan natin ang kanyang pagkilos. Hindi dahil sa husay o galing ng salita, kundi dahil sa kanyang katapatan." At bilang isang mapagpapakumbabang paalala, hindi tayo narito para sa isang relihiyosong diskusyon. Narito tayo dahil may tinig ang Ama na nais niyang marinig mo sa gitna ng iyong pag-iisa o mga kalituhan. Kaya kapatid, hinihiling ko na buksan mo ang iyong puso, hindi sa aking boses, kundi sa Espiritu ng Diyos na siyang tunay na may akda ng bawat katotohanang ilalatag natin ngayon. Sa gitna ng mundong puno ng ingay, ingay ng ating mga abalang schedule, ingay ng mga programang pangsimbahan at ang walang humpay na ingay ng sari-saring anyo ng pananampalataya sa social media at ingay sa loob ng ating mga ministeryo, sa gitna ng lahat ng ito ay may isang tanong na madalas nating makalimutan. Kapag tahimik na ang lahat, kapag wala na ang entablado, kapag wala na ang hype sa kapatiran, nasaan ang ating banal na silid o lihim na ugnayan sa Diyos? Ano ang natitira sa ating pananampalataya kapag wala na ang mga taong nakatingin? Kaya ngayon mga kapatid, ang tanong, handa ka na bang pumasok
Isara ang pinto at muling kilalanin ang Ama na naghihintay sa iyo sa lihim? Halina't magbulay. Sa videong ito, hihimayin natin ang hamon ni Jesus sa Matthew 6:1-8. Ito ay mga salitang pamilyar sa ating pandinig, ngunit ay madalas hindi pa nakakabaon sa kaibuturan ng ating mga puso. Ano ang hamon na ito ng Panginoon sa atin mula sa Matthew 6:6? Sinabi ni Jesus, "Ngunit ikaw, kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at manalangin sa iyong Ama na nasa lihim." Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Inuutusan ba tayong maging mapag-isa at iwan ang ating mga kapatiran? Tinatawagan ba tayo nitong talikuran ng simbahan o pagkakatipon? Hindi. Ito ay isang paanyaya sa isang uri ng pananampalatayang hindi nakadepende sa palakpakan ng tao o sa ganda ng programa. Isang pananampalatayang tunay dahil ito ay nabubuhay sa lihim. Ngunit narito ang koneksyon ng hiwaga. Paanong ang pananalangin sa lihim sa Matthew 6 ay nagiging susi upang maranasan natin ang pagkakaisa at kapangyarihan ng unang iglesia na makikita sa Gawa 2:42-47. Alamin natin kung bakit ang matatag na buhay sa loob ng silid na iyon ang siyang nagpapatatag sa kanilang buhay sa labas kasama ang kapatiran. Una, ang direkta at sistematikong istruktura. Mapapansin natin na sa panahon ngayon, napakadaling magpakitang gilas sa ating pananampalataya. Masyado tayong nakatutok sa kung ano ang nakikita sa labas, sa mga aktibidad at sa mga salitang binibitawan natin sa harap ng marami. Ngunit ang tanong ay ito, kumusta ang ating buhay panalangin sa likod ng saradong pinto? Mayroon pa bang natitirang alab sa ating puso kapag wala nang nakatingin? Ano nga ba ang gustong ipakita ng teksto sa Matthew 6:1-8? Kapatid, pag-uusapan natin ang turo ni Jesus tungkol sa lihim na silid. Lilinawin natin na ang panawagang ito ay hindi para ihiwalay tayo sa iglesia, kundi para ayusin ang ating motibo. Ito ay paanyaya na bumalik sa tunay na intimacy o malalim na ugnayan sa Ama. Isang ugnayang hindi nangangailangan ng entablado o pagsang-ayon ng tao. Sa Matthew 6:8, binalaan tayo ni Jesus laban sa performance religion. Isang uri ng pananampalatayang nabubuhay sa palakpakan at validation ng tao. Ang silid na tinutukoy dito ay higit pa sa 4 na sulok ng ating bahay. Ito ay ang kaibuturan ng ating puso. Ang pagpindot ng lock sa ating pinto ay ang pagputol sa anumang pagnanais na mapansin ng iba. Ito ay isang paanyaya sa intimacy. Isang pakikipagtagpo kung saan ang tanging madla o audience natin ay ang Diyos lamang. Ngunit linawin natin ito. Ito ba ay utos na umiwas sa kapatiran? Ito ba ay tawag para iwan ang simbahan at maging solo flight na Kristiyano? Hinding-hindi. Hindi tayo tinatawag ni Jesus para maging mapag-isa o isolated, kundi para maging matatag sa ating personal na pundasyon. Ang pananampalatayang nakadepende sa aura ng pagsamba sa simbahan ay marupok. Dahil kapag ang ating apoy ay nagmumula lamang sa emosyon ng grupo, madali tayong manghihina. Ngunit ang pananampalatayang dinidilig ng banal na espiritu sa lihim na silid ay ang uri ng pananampalatayang hindi natitigmak ng anumang bagyo. Sa puntong ito mga kapatid, nais kong magsalita ng may buong pagpapakumbaba. Ang mensaheng ito ay hindi kailanman layuning kumontra sa iglesia, sa mga pagtitipon, o sa ating mga paglilingkod. Hindi ito panawagan upang lumayo sa katawan ni Kristo. Ang layunin natin ay hindi palitan ang sistema, kundi ibalik ang sentro. Ang katotohanan sa likod ng saradong pinto kapag binibigyang diin natin ang Matthew 6, ang pananalangin sa lihim at ang pagsasara ng pinto, hindi natin sinasabing hindi mahalaga ang pagsasama-sama. Ang sinasabi natin ay ito, hindi sapat ang iglesia kung wala ang ugat ng pananatili. Hindi ito utos tungkol sa lokasyon. Ito ay pahayag tungkol sa uri o motibo ng ating relasyon. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag ka nang magsimba. Hindi rin niya sinasabing mas banal ang iyong kwarto kaysa templo. Ang sinasabi niya ay ito. Ang tunay na pananalangin ay nagsisimula sa isang ugnayang hindi nangangailangan ng audience. Dahil ang silid at saradong pinto ay hindi pader. Sila ay larawan ng banal na pakikipagniig ng ating puso at ng Ama. Walang palabas, walang palakpak, kundi ito ay tapat at hubad sa kanyang harapan. Bakit kailangang isara ang pinto?
Dahil may mga bagay sa iyong espiritu na hindi kailanman mabubuo sa harap ng tao. May mga daing na hindi mo masasabi sa pulpito. May mga luhang hindi mo mailabas sa gitna ng grupo. At may mga sugat na hindi mo maipapakita sa gitna ng serbisyo. Ngunit kailangang ilabas sa lihim o harap ng Diyos. Kapatid, tandaan mo ito. Ang iyong pananatili kay Kristo ay hindi hinuhubog sa mikropono o sa palakpakan ng karamihan. Ito ay pinapanday sa katahimikan ng iyong puso. Ngayon linawin natin ang bahaging ito. May halaga ang pagtitipon. May saysay ang paglilingkod. Ngunit hindi ang mga ito ang ugat. Ang pakikipagtagpo sa Ama sa lihim, doon naroon ang buhay. Sapagkat kung walang lihim na panalangin, ang pampublikong pagsamba ay nagiging ritual na lamang. Ang paglilingkod ay nauuwi sa pagod at burnout. At ang pagdalo sa simbahan ay nagiging isang mabigat na obligasyon. Bakit ito sinabi ni Jesus? Dahil alam niya ang hilig nating mga tao sa palabas. Tinutuwid niya ang debusyong nangangailangan ng validation. Sinasabi niya, pumasok ka sa lihim. Doon kita hahanapin. Doon kita kakatagpuin. Dahil doon lamang nasusukat kung ano ang totoo. At kung nandoon ka pa rin ngayon kahit walang nakakakita, doon mapapatunayan na tunay ang iyong relasyon. Ngayon pag-usapan natin ang pagkakalito ng modernong Kristiyano. At bakit hindi ito maunawaan ng marami? Dahil mas madaling sukatin ang aktibidad kaysa relasyon. Mas madaling sabihing regular akong dumadalo o masipag ako sa tungkulin kaysa itanong sa sarili, buhay ba ang ugnayan ko kay Kristo? Napaghalo natin ang bunga at ang ugat. Ginawa nating ugat ang gawain at ginawa nating bunga ang relasyon. Ngunit ang sabi sa Juan 15, manatili muna saka mamumunga. Dahil natakpan na ng kultura ng relihiyon ang tinig ng relasyon. Kapag ang Kristyanismo ay naging schedule at performance na lamang, nakakalimutan natin ang tahimik na tanong ni Jesus, nandito ka ba kasama ko kahit walang nakakakita? At ngayon kapatid, harapin natin ang tanong na marahil ay naglalaro sa iyong isipan. Posible bang manatili kay Kristo sa loob lamang ng iyong bahay? Posible bang lumago ang pananampalataya sa gitna ng iyong pag-iisa? Ang sagot ay isang matunog na oo. At higit sa lahat, dapat. Dahil ang tahanan ang dapat na unang dambana. Sapagkat narito ang katotohanang madalas nating makalimutan. Kung hindi tayo marunong manatili kay Kristo sa loob ng ating tahanan, kailan may hindi tayo tunay na mananatili sa loob ng iglesia. Sapagkat ang ating pagsamba sa publiko ay hindi dapat kapalit ng ating lihim na pananatili. Ito ay dapat na bunga lamang nito. Huwag nating baliktarin ang ayos ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na huwag kang pumunta sa templo. Ang kanyang babala ay ito, huwag mong kaligtaan ang lihim. Dahil ang gawain natin sa loob ng iglesia ay hindi kailanman magsisilbing kapalit ng ating pananatili sa Kanya. Ito ay dapat na resulta lamang ng ating pakikipagniig sa Ama. At dito nagtatagpo ang hamon ng Matthew 6 at ang pangako ng Juan 15. Kapatid, sa sandaling ikaw ay nag-iisa kasama ang Diyos, doon at doon lamang nasusukat kung tunay kang nakakabit sa puno ng ubas na si Jesus. Dahil sa gitna ng karamihan, madaling magpanggap na may buhay. Sa gitna ng musika, madaling sumabay sa agos ng emosyon. Ngunit sa lihim, sa katahimikan, doon lumalabas ang katotohanan. Ang prinsipyo ay simple. Ang hindi nananatili sa lihim ay unti-unti nang humihiwalay sa hayagan. Maari kang naroon sa pisikal, ngunit ang iyong espiritu ay tuyot na at putol na sa puno. Subalit ang taong tapat na nananatili sa lihim, ang taong busog sa presensya ng Ama sa loob ng saradong pinto, siya ay natural na mamumunga sa lahat ng dako. Hindi niya kailangang pilitin ang bunga. Kusa itong aapaw dahil ang kanyang ugat ay malalim na nakabaon sa bukal. Ano ang tulay nito patungong Gawa 2:42 hanggang 47? Ito ang bunga sa publiko. Dito papasok ang napakahalagang koneksyon sa nasabing talata. Madalas nating hangaan ang unang iglesia. Ngunit kapatid, tandaang hindi natin kayang isabuhay ang radikal na pagkakaisa ng Gawa 2 sa kanilang paghahati-hati ng tinapay at ang kanilang walang sawang pagsasama kung wala tayong disiplina ng Matthew 6. Dahil ang lakas ng ating pagsasama bilang kapatiran ay nakadepende sa lalim ng ating pakikipag-isa
kasama ang Diyos sa ating lihim na ugnayan. Ang matibay na komunidad sa unang iglesia sa Gawa 2 ay bunga ng mga individual na may malalim na pribadong lihim ng Matthew 6 kasama ang Ama. Kaya nilang magkaisa ng tapat dahil hindi na sila naghahanap ng papuri sa isa't isa, sapagkat sapat na ang kagalakang natagpuan nila sa kanilang lihim na silid. Ang ugat ng tapat na pagkakaisa ng Matthew 6:6 patungong Gawa 2 ay kapag ang isang tao ay nanggaling sa kanyang lihim na silid, lumalabas siyang busog sa espiritong pagkaing mana. Busog sa pagmamahal dahil naramdaman na niya ang pagtanggap ng Ama sa lihim. Hindi na niya kailangang mamingwit ng papuri mula sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Pangalawa, patay na ang gana sa pagkilala o recognition. Dahil hindi na niya kailangang maging bida sa programa o kilalanin ang kanyang kontribusyon. Dahil ang gantimpala ng Ama na nakakita sa lihim ay sapat na sa kanya. Pangatlo, ang iglesia sa Gawa 2 kaya nilang maghati-hati ng ari-arian at pagkain ng walang sumbatan. Dahil ang kanilang seguridad ay hindi nakadepende sa material o sa posisyon, kundi sa kanilang ugnayan sa Diyos. Ngayon, ano ito sa modernong patitipo na walang lihim o ang maskara ng relihiyon? Ito ang masakit na realidad sa maraming komunidad ngayon na nakakalimot sa Matthew 6:6. Kapag ang pagsasama-sama ay walang pundasyon ng personal na pananalangin, ang nangyayari ay gutom na pagtitipon. Nagriresulta ito sa una, inggitan at siraan dahil gutom sa papuri. Kapag hindi busog sa pag-ibig ng Diyos sa lihim, hahanapin mo ang pag-ibig at paghanga ng tao sa labas o kapatiran. At kapag nakita mong mas pinupuri ang iba kaysa iyo, doon isinisilang ang inggit dahil ang tagumpay ng kapatid ay nagiging banta sa iyong sarili. Pangalawa, pagkakabahabahagi at gutom sa kapangyarihan. Dahil kapag walang tunay na pagsuko sa Ama sa loob ng pribadong silid, ang bawat isa ay gustong masunod. Ang simbahan ay nagiging politika sa halip na pamilya. Pangatlo, hypocrisy at burnout. Ito ang pagod na maskara. Napakabigat magsuot ng maskara ng pagiging banal tuwing linggo o sa alinmang pagkakatipon kung tuyot ang iyong puso mula Lunes hanggang Sabado. Dahil ang pagkakaisa ay nagiging plastic. Ngumingiti sa harap, ngunit naninira sa likod. Ngayon, ipapaliwanag natin ang dalawang pagkakaiba ng busog na puso versus ang gutom na maskara. Ito ang tinatawag na banal na pagkakaisa mula sa Matthew 6:6 patungong Gawa 2:42 hanggang 47. Una, ang pinagmulan. Sila ay nanggaling sa silid na busog. Busog sa pag-ibig ng Ama, kaya hindi na sila naghahanap ng pagkilala sa tao. Pangalawa, ang katangian. Hindi nila kailangang maging bida. Kaya nilang maghati-hati ng ari-arian dahil ang kanilang seguridad ay wala sa hawak nilang yaman o posisyon, kundi sa lihim na ugnayan sa Diyos. Pangatlo, ang bunga. Ang kanilang pagkakaisa ay tapat. Walang inggitan dahil ang gantimpala na galing sa Ama ay sapat na. Ngayon, ano naman ito sa modernong pagkakabahabahagi o ang tinatawag na gutom na maskara o relihiyong walang silid? Una, sa pinagmulan, sila ay lumalabas sa publiko na gutom. Gutom sa pansin, gutom sa likes, at gutom sa validation ng tao dahil tuyot ang kanilang pribadong silid. Ang pangalawa, sa katangian, ang performance ay nagiging Diyos dahil walang tunay na pakikipagtagpo sa Ama sa lihim. Kaya ang pananampalataya ay nagiging isang maskara. At ang pangatlo, sa bunga, ay nagriresulta sa inggitan kung saan ang tagumpay ng iba ay nagiging banta sa sarili. At siraan kung saan ginagamit ang salita upang magpabagsak ng iba, upang makuha ang atensyon at lumalabas na sila ang tama at magaling. Pangatlo, burnout at hypocrisy. Napakabigat magkunwaring maalab sa harap ng tao kung ang totoo ay malamig at tuyot ang ating puso sa lihim. Ang pinakamalaking pagkakaiba, ang taong busog sa lihim ng Matthew 6 ay nakikipag-isa sa iba sa Gawa 2 upang magbigay. At ang taong gutom sa lihim ay nakikipag-isa sa iba upang kumuha ng papuri, ng pansin at ng sariling kapakanan. Kapatid, ang dahilan kung bakit madaling mabasag ang ating mga samahan ngayon
ay dahil marami sa atin ang lumalabas sa ating mga lihim na silid na gutom. Gutom tayo sa pansin, gutom sa posisyon, at gutom sa pagkilala. At ang taong gutom ay madaling manakit ng iba. Ang gutom na Kristiyano ay isa sa pinakamapanganib na kalagayan sa loob ng iglesia dahil ang kanyang paglilingkod ay hindi nagmumula sa pag-apaw kundi sa pangangailangan. Ngayon narito ang malalim na paglilinaw sa katagang madaling manakit ng iba. Una, ang antas ng pananakit. Kapag ang isang tao ay lumalabas sa kanyang silid na gutom, ang kanyang pananakit ay may tatlong antas. Una, pananakit ng emosyon or emotional friction. Dahil gutom ka sa pansin, nagiging sensitive ka. Kapag hindi ka nabati, hindi ka kinilala, o hindi nabanggit ang pangalan mo sa entablado, nagagalit ka. Ang pananakit dito ay sa pamamagitan ng pagtatampo, hinanakit, o pagpapakita ng masamang loob, o paggawa ng tensyon sa grupo. Pangalawa, pananakit ng reputasyon, o social sabotage. Dahil gutom ka sa posisyon, ang sinumang banta o hadlang sa iyong pag-akyat ay nagiging kaaway. Ang pananakit dito ay sa pamamagitan ng tsismis, paninirang puri, pagpuna sa mali ng iba upang magmukha kang tama at paghila sa iba pababa. Ito ang stereotype ng crab mentality. Pangatlo, pananakit ng espiritu o espiritual na pang-aabuso. Ito ang pinakamalalim. Ginagamit mo ang salita ng Diyos o ang iyong tungkulin upang kontrolin ang iba para lamang mabusog ang iyong ego. Nanunumbat ka o nangungonsensya para lamang makuha ang gusto mo. Sa metaporang ito, bakit madaling manakit ang gutom? Gaya ng isang taong pisikal na nagugutom, nagiging irritable o gutom siya. Ang halimbawa, ang taong busog sa pag-ibig ng Ama sa lihim ng Matthew 6:6, kahit sikusikuhin mo sa pila, kahit baliwalain mo, hindi siya mababasag. Bakit? Dahil puno siya. Ngunit ang taong gutom sa pagkilala, isang maling tingin mo lamang, pakiramdam niya ay inatake mo na siya. Ang pananakit niya sa iba ay defense mechanism ng kanyang hungkag na puso. Kapatid, bakit nga ba madaling mabagbag ang ating mga kapatiran? Bakit ang daling mawasak ng ating mga samahan? Dahil marami sa atin ang lumalabas sa ating mga silid na gutom. Gutom tayo sa pansin, gutom sa posisyon, at gutom sa pagkilala. Kapag hindi ka nabusog ng Ama sa lihim, hahanapin mo ang pagkain sa palakpak ng tao. At kapag hindi mo nakuha iyon, doon magsisimula ang iyong pananakit sa damdamin ng iba. Mananakit ka sa pamamagitan ng tsismis, sa pamamagitan ng pagtatampo, sa pamamagitan ng hinanakit, at sa pamamagitan ng paghangad na mapabagsak ang iba para lamang ikaw ang maitaas. Ngunit ang taong busog kay Kristo sa loob ng kanyang silid ay hindi kailangang manakit para mapansin. Dahil ang bango ng kanyang kapayapaan ang siyang nagpapagaling o nagpapahilom sa iba. Huwag tayong lumabas na gutom. Bumalik tayo sa ating silid at hayaang ang Ama muna ang magbubusog sa atin. Kaya ang tanong sa ating sarili, bakit ba ako naglilingkod? Para ba mabusog ang aking sarili? O dahil busog na ako sa Panginoon? Ang gutom ay isang pakiramdam na alam nating lahat. Kaya madali nating maunawaan ang punto nito. Ang layunin ay binabali nito ang espiritu ng kompetisyon sa loob ng iglesia. Ang mga apostol sa Gawa 2 ay lumabas na busog dahil sapat na ang kagalakang natagpuan nila sa kanilang lihim na ugnayan sa Ama, kung kaya wala na silang kailangang patunayan sa isa't isa. Ang kanilang pagkakaisa ay tapat dahil ang kanilang mga puso ay payapa. Ang Matthew 6:6 ay ang orihinal na ayos na nais ng Diyos para sa kanyang kawan. Ipinapaliwanag nito ang tulay ng dakilang kaayusan at tamang pagsamba. At sa mensaheng ito, hindi natin layuning kontrahin ang pagtitipon. Hindi natin layuning ipagbaba ang halaga ng kapatiran. Sa halip, ang nais natin ay ilagay ang lahat sa tamang kaayusan. Dahil ang itinuro ni Jesus sa talatang ito ay napakalinaw. Ang lihim na ugnayan sa Ama ang tanging pundasyon ng lahat ng tunay na pagsamba. Kapatid, tandaang ang anumang kapatiran o relihiyon na hindi nagmumula sa lihim na buhay na ito ay madaling maging panlabas na anyo lamang. Ito ay nagiging mabigat, tuyot at walang tunay na buhay. Kaya sa ating paglalakbay ngayon sa salita ng Diyos, may isang pakiusap ako sa iyo. Huwag muna nating ipagtanggol ang ating mga nakasanayan. Huwag muna nating unahin ang ating mga tradisyon.
Sa halip, buksan natin ang ating mga puso at hayaang si Kristo mismo ang magsuri ng ating pananampalataya. Sapagkat bago tayo tawagin ni Kristo sa harap ng karamihan, tinatawag muna niya tayo sa pribadong lihim. Ngayon alamin natin ang pagsusuri na ito sa kaibuturan, kung saan ang babala laban sa panlabas na anyo. Sa puntong ito kapatid, hindi tayo inaanyayahan ng Panginoon na tumingin sa labas. Hindi siya tumitingin sa ganda ng ating mga gusali, sa dami ng ating mga programa, o sa kislap ng ating mga entablado. Sa halip, inaanyayahan tayo ng Ama na tumingin sa loob ng ating puso, sa kaibuturan ng ating pananampalataya, at sa tunay nating pagkaunawa kung ano nga ba ang iglesia. Sa Matthew 6, binuksan ni Jesus ang isang usaping madalas nating iwasan. Ang malaking panganib ng pananampalatayang balat kayo. Isang pananampalatayang maganda sa labas, ngunit walang panloob na katotohanan. Kaya ang paalala ni Jesus sa Matthew 6:1 ay isang seryosong babala sa panganib ng performance. Sinabi nitong mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang kayo'y makita nila. Sa kabanatang ito, hinubad ni Jesus ang maskara ng 3 banal na gawain. Ang pagbibigay, ang pananalangin, at ang pag-aayuno. Lahat ng ito ay mabubuti. Lahat ng ito ay kailangan. Ngunit narito ang nakakarindaring na katotohanan. Ang problema ay hindi ang gawain, kundi ang motibo. Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo nananalangin? At bakit tayo naglilingkod? Dahil para sa iba, ang mga ito ay nagiging script na lamang sa isang dula. Ginagawa natin ito upang makita ng madla, upang hangaan ng kapwa, at upang kilalanin bilang banal. Dito tayo hinahamon ni Jesus. Maaring mukhang makadiyos ang ating anyo sa labas, ngunit kung ang ating puso ay gutom sa palakpak o paghanga ng tao, ang ating pananampalataya ay walang lalim. Kagaya ito ng isang sisidlang maingay ngunit walang laman. Ang sisidlang maingay ngunit walang laman ay isang napakatalim na metapora na gigising sa sinumang Kristiyanong nalulunod sa modernong relihiyon. Una, ito ay ang konsepto ng acoustic Christianity, maingay ngunit walang laman. Sa pisikal, ang isang sisidlan ay nagiging maingay o umeeko kapag ito ay walang laman sa loob. Kapag pinukpok mo ang isang bariles na puno, ang tunog nito ay siksik at matatag. Ngunit kapag wala itong laman, ang tunog ay umaalingaw-ngaw ngunit walang bigat. Sa modernong paglalarawan, ito ang mga Kristiyanong hyperactive sa labas. Sila ang pinakamaingay sa pag-post ng mga bersikulo, pinakamalakas sumigaw ng amen sa loob ng simbahan, pinakamataas tumalon sa mga nakakaindak na awiting papuri, at pinakaabala sa bawat programa. Ngunit pag-uwi sa bahay, wala silang lihim na buhay panalangin. Ang ingay nila sa labas ay pantakip lamang sa katahimikan at kawalan ng presensya ng Diyos sa loob. Pangalawa, ang eko sa kapulungan ng paghanga o gutom sa palakpak. Bakit maingay ang sisidlan? Dahil kailangan itong pumukaw ng atensyon. Ang isang sisidlang walang laman ay laging naghahanap ng pagsang-ayon o validation. Sa modernong paglalarawan, ang ingay ngayon ay nasusukat sa likes, views, shares, followers, good comments, flattery, at kung gaano tayo kakilala sa ating komunidad o social media. Kung ang ating pananampalataya ay kailangang laging marinig ng tao para maramdaman nating tayo'y banal, tayo ay naging performer na lamang dahil ang palakpak ng tao ang ating nagsisilbing substance o laman. Ngunit sa mata ng Diyos, tayo ay hungkag. Kapatid, hindi ba't nakakapagod ang magkunwari? Halika, may mas masarap na daan, ang lihim na silid ng Ama. Pangatlo, ang sisidlang maingay ay nagbibigay ng output o ingay na gawa ng tao. Ang sisidlang puno ay nagbibigay ng pag-uumapaw o pag-apaw ng presensya ng Diyos. Sa modernong paglalarawan, maraming leader at miyembro ang pagod o burnout dahil maingay silang naglilingkod ngunit tuyot ang kanilang espiritu. Naglalabas sila ng lakas o output, ngunit hindi sila kumukuha ng tubig sa bukal ng pribadong silid ng Matthew 6:6. Ang ingay ng kanilang aktibidad ay hindi katumbas ng lalim ng kanilang integridad sa lihim. Kapatid, suriin natin ang tunog ng ating pananampalataya. Sinabi ni Jesus na ang pananampalatayang pampalabas lamang ay gaya ng sisidlang maingay ngunit walang laman.
Sa modernong panahon, maaari tayong maging maingay sa ating mga post, maingay sa ating mga tungkulin at maingay sa ating mga amen. Ngunit kung ang ating puso ay gutom sa palakpak at papuri ng tao, ang ingay natin ay echo lamang ng isang tuyot na espiritu. Dahil ang isang sisidlang puno ng presensya ng Diyos sa lihim ng Matthew 6:6 ay hindi kailangang mag-ingay para lamang mapansin. Ang bigat ng kanyang karakter at ang bango ng kanyang ugnayan kay Kristo ang siyang kusang magpatotoo nito. Huwag tayong makontento sa pagiging maingay. Hangarin nating maging puno. Dahil ang sisidlang maingay ay madaling mabasag sa oras ng pagsubok. Ngunit ang sisidlang puno ay nananatiling matatag kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang itinuturo ni Jesus ay simple ngunit yayanig sa ating pundasyon. Mas mahalaga sa Diyos ang panloob kaysa panlabas. Mas mahalaga sa Kanya ang totoo kaysa magarbo. Kaya ang Kanyang paanyaya, manalangin tayo sa lihim kung saan walang kamera, walang amen na maririnig mula sa iba, kundi ang hindi nakikitang mga mata ng Ama lamang ang nag-iisang saksi. Pangalawa, magbigay tayo ng hindi ipinapaalam kung saan ang kaliwang kamay ay hindi alam ang ginagawa ng kanan. Pangatlo, mag-ayuno tayo ng hindi ipinapakita kung saan ang tanging saksi sa ating sakripisyo ay ang Diyos na nakakakita sa kaibuturan. Hindi ito dahil ayaw ng Diyos sa gawaing pampubliko. Hindi niya kinukontra ang pagtitipon, ngunit ayaw niya sa pagpapanggap. Ayaw niya sa pagsambang ang layunin ay itaas ang sarili sa halip na ang kanyang pangalan. Ngayon kapatid, dumako tayo sa lihim na bukal, kung saan naroon ang tunay na anointing. Dito natin mauunawaan ang isang misteryong madalas nating makaligtaan. Ang tunay na anointing o pagbabasbas ng Diyos ay hindi ibinibigay sa gitna ng palakpakan. Ito ay ibinubuhos sa loob ng pribadong lihim. Kapatid, bakit sinabi ni Jesus na manalangin tayo sa ating silid at isara natin ang pinto? Hindi dahil ayaw niya sa ating mga kapatiran, kundi dahil may mga bagay na sa Kanya lamang natin dapat sabihin at may mga kapangyarihang sa Kanya lamang natin dapat tanggapin. Ang tunay na anointing ay hindi performance. Hindi ito nakukuha sa ganda ng ating boses, sa ayos ng ating pananamit, o sa husay ng ating pananalita sa harap ng tao. Ang tunay na anointing ay ang amoy ng presensya ng Diyos na kumapit sa atin dahil nananatili tayo sa Kanyang paanan sa loob ng ating sariling silid. Kapag ang isang sisidlan ay espiritual na busog sa lihim, hindi na niya kailangang sumigaw upang mapansin. Ang presensya ng Diyos na nasa Kanya ang mismong mangungusap. Ang bawat salitang bibitawan niya, gaano man ito kababa o kabanayad, ay may dalang bigat dahil ito ay nanggaling sa pakikipagtagpo sa hari sa loob ng saradong pinto. Kaya ang hamon sa atin ngayon, huwag tayong mabulag sa ningning ng entablado. Huwag tayong mahumaling sa dami ng nanonood. Sapagkat ang anointing na walang lihim na buhay ay madaling matuyo. Ito ay nagiging ingay na lamang na walang buhay. Ngunit ang taong tapat sa kanyang silid kahit mag-isa, kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak, ay ang taong pinagkakatiwalaan ng Diyos ng kanyang tunay na kapangyarihan at otoridad. Dahil alam ng Ama na ang taong marunong magsara ng pinto sa mundo ay ang taong handang magbukas ng pinto para sa kanyang kaluwalhatian. Kapatid, sinasabi nito sa atin na bago tayo humarap sa tao, humarap muna tayo sa Kanya. Sinasabi nito sa atin na bago natin buksan ang ating bibig sa publiko, isara muna natin ang ating pinto sa lihim. Dahil doon natin matatagpuan ang apoy na hindi kailanman mamamatay. At ang apoy na iyan, ang apoy na nagmula sa ating lihim na silid, ang siyang magbibigay liwanag sa tunay na kahulugan ng iglesia. Dahil ang apoy na hindi namamatay ay hindi nakakulong sa loob ng isang gusali. Ito ay nagnininga sa loob ng isang sambahayan, sa ating mismong pribadong lihim na silid, sa sekretong lugar ng pagkikipagtagpo. Ngayon mga kapatid, paano ito maiugnay sa Roma 16:5? Ang talatang ito ay ang missing link na magpapatibay sa ating mensahe. Dito natin makikita ang pagbuwag sa maling kaisipan na ang iglesia ay isang gusali at ang pagbabalik sa orihinal na disenyo ng Diyos kung saan ang sambahayan. Sa aklat ng Roma 16:5, mababasang binati ni Pablo ang iglesia na nagtitipon sa tahanan ni Priscilla at Aquila. Sa panahong iyon, walang mga dambuhalang katedral. Dahil ang iglesia noon ay binubuo ng mga tao, hindi ng mga pader at bato.
Ang bawat tahanan ay binubuo ng mga silid. Kung ang bawat individual sa tahanang iyon ay may tapat na lihim na silid ng Matthew 6, ang buong kabahayan ay nagiging isang banal na sambahayan. Ang diwa, ikaw at ako, tayong mga mananampalataya kay Kristo ay ang iglesia. Ang ating ugnayan sa Diyos sa loob ng ating sariling bahay ang nagbibigay buhay sa ating ugnayan sa mga kapatid. Pangalawa, ang malalim na relasyon o deep intimacy versus institutional religion. Kapag ang iglesia ay nasa loob ng tahanan, wala nang puwang para sa performance religion. Dahil una, walang entablado, tanging lamesa lamang. Ibig sabihin na sa isang tahanan, walang mataas na entablado. Lahat ay nasa paligid ng hapagkainan. Dito, ang ugnayan ay organic at tapat. Pangalawa, lihim na pundasyon. Ito ang lalim ng kanilang pagsasama-sama sa Roma 16:5 ay bunga ng kanilang personal na pagsuko sa Panginoon. Hindi sila nagkikita para lang sa isang programa, kundi para sa isang pamumuhay o lifestyle. Kapatid, kung titingnan at uunawain natin ang Roma 16:5, lalong lilinaw ang lahat. Ang pahayag na ito na binati ni Pablo ang iglesia na nagtitipon sa isang tahanan ay mahalaga dahil ang tunay na iglesia ay hindi inilalarawan bilang isang gusaling may krus sa tuktok, kundi bilang isang sambahayan. Mga taong may malalim na ugnayan sa Diyos sa loob ng kanilang mga sariling silid na nagbubunga ng tunay at tapat na ugnayan sa isa't isa sa loob ng kanilang mga bahay. Kapag ang ating lihim na silid ng Matthew 6 ay maalab, ang ating sambahayan ng Roma 16:5 ay magiging buhay na iglesia. Hindi kailangan ng magarbo o dambuhalang programa. Ang kailangan ay mga pusong tapat na nagmamahalan dahil sila ay unang minahal ng Ama sa pribadong lihim. At para sa mga kapatid ngayon na naghihintay sa hudyat ng Diyos o tila nasa espasyo sa pagitan, kapatid, hindi iyon dahil ikaw ay swail, kundi dahil ikaw ay nasa ilalim ng banal na pagbubukod o isolation. Kapatid, nais kong magsalita ng diretso sa iyong puso ngayon. Ikaw na tulad ko, na dumaan sa panahon ng pagbubukod o pag-iisa. Marahil ikaw ay nasa yugto na wala kang formal na iglesyang dinadaluhan ngayon. Marahil ay nalilito ka, naghahanap, o sadyang pinatigil ka ng Diyos sa isang panahon ng pananahimik. At marahil nakakaramdam ka ng guilt o bigat dahil tila wala kang kapatirang kinabibilangan na matatawag sa panlabas na anyo. Kapatid, makinig ka. Huwag mong ipagkamali ang iyong isolation bilang abandonment. Minsan ang Diyos mismo ang humahawak sa ating kamay. Nagtatakda ng ating mga paa upang ilayo muna tayo sa ingay ng ibang tao at upang ang personal na instruction niya ang tanging maiiwang ating marinig. Ang panahon ng paghihintay mo ay hindi na sayang na panahon. Ito ay ang iyong panahon ng konsagrasyon o ang iyong season of consecration. Kung ang iglesia mo sa ngayon ay ang iyong sariling tahanan, ang iyong munting silid, o maging ang pakikinig sa videong ito, ayon sa Roma 16:5, sapat na iyon. Hanggat naroon ang presensya ng Diyos at ang tapat mong pagsunod, ikaw ay bahagi na ng kanyang buhay na sambahayan. Huwag tayong magmadaling pumasok sa pintong hindi pa binubuksan ng Ama. Manatili ka sa kanyang paanan. Tanggapin mo ang kanyang mga instruksyon sa lihim. Dahil kapag dumating na ang kanyang hudyat at kung kanino ka dapat makipagkaisa ng espiritual na pamilya, lalabas ka mula sa iyong silid na hindi lamang bit-bit ang iyong sarili, kundi bit-bit ang apoy na nagmula sa trono ng Diyos. Kapatid, hindi ka naligaw sa iyong pakiramdam. Ito ay banal na yakap ng Diyos dahil ikaw ay kasalukuyang pinapanday. Sa Diyos, ang paghihintay ay hindi kailanman pagkaantala. Ito ay paghahanda. Kaya't sa iyo na nasa season of waiting, sa iyo na ang tanging pulpito ay ang iyong munting silid, huwag kang mangamba. Ang iyong pananatili sa loob ng iyong bahay ay hindi kawalan ng paglago. Ito ay ang pagpapalalim ng iyong ugat. Sapagkat bago ka gamitin ng Diyos upang magbigay lilim sa marami, nais mo na niya na ang tanging higop ng iyong buhay ay mula sa Kanya lamang. Dahil ang tunay na iglesia ay nagsisimula sa isang pusong marunong manatili kahit walang nakakakita. Ngunit alam ko ang tanong sa iyong isipan. Paanong ang ganitong kalungkutan ay nagiging paghahanda? Bakit tila ang bigat ng ganitong pag-iisa? Kapatid, hayaan mong himayin natin ang tatlong katotohanang magsisilbing sandigan mo sa panahong ito. Dahil ang banal na paghinto o pagtigil na nararanasan mo ngayon ay hindi kawalan ng plano.
kundi ang mismong disenyo ng Diyos para sa iyong paglago. Una, hindi ito ganap na paghinto. Ang paghinto ay katapusan. Ngunit ang banal na pagtigil ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento. Pangalawa, sinasadya ito ng Diyos. Tinatawag itong banal dahil ang Diyos mismo ang pumindot ng pause button sa iyong buhay. Hindi ka tumigil dahil napagod ka lang. Tumigil ka dahil may nais siyang ibulong sa iyo sa katahimikan, sa iyong pag-iisa na hindi mo maririnig habang tumatakbo ka. Pangatlo, sela. Sa aklat ng mga awit, madalas makita ang salitang sela, na ang ibig sabihin nito ay huminto at magmuni-muni. Iyan ang iyong banal na paghinto o pausa. Ang iyong pag-iisa ay hindi isang pagkakaligaw, kundi isang banal na pagtigil. Isang sagradong paghinto kung saan ang tinig ng Diyos ang nagiging tanging himig ng iyong buhay. Ito ang kanyang mensahe sa iyo ngayon para sa iyong waiting season. Isang paghinto na may layunin. Kaya sinasabi sa awit 46:Gs, tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ang banal na paghinto ay isang sandali ng katahimikang punong-puno ng kahulugan. Kung paanong sa musika ang pause o rest ay hindi kawalan ng tunog, kundi bahagi ng melody o ganda ng awit. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon, kapatid. Nilagyan niya ng pansamantalang paghinto ang iyong buhay upang ang susunod na nota ng iyong paglilingkod ay maging mas matamis at mas makapangyarihan. Sela, awit 3:4. Sa puntong ito mga kapatid, narito ang panalangin na magsisilbing salyo. Amang nasa langit, lumalapit kami sa iyo. Mga anak mong kasalukuyang nasa silid. Mga anak mong tila nag-iisa at naghihintay sa iyong hudyat. Panginoon, yakapin mo ang kapatid kong nakaramdam ng hiya dahil wala siyang formal na iglesyang kinabibilangan sa sandaling ito. Ipaalala mo sa kanya na ang kanyang tahanan ay ang iyong tahanan din. Alisin mo ang bigat ng pag-aalinlangan. Palitan mo ito ng kagalakang nanggagaling sa iyong private schooling. Basbasan mo ang kanyang banal na paghinto. Turuan mo siyang makinig sa iyong tinig ng harap-harapan, nang walang ingay, nang walang maskara. Salamat Ama dahil sa iyong paningin, hindi siya naligaw. Siya ay pinapanday. At sa tamang panahon, ang iyong hudyat ay darating. At hanggang sa sandaling iyon, manatili kaming busog sa iyong presensya. Ito'y aming hinihiling sa nag-iisa at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, hindi nagtatapos ang ating ugnayan sa Diyos sa loob ng panalangin ito. Ngayon nais kong dalhin ka sa mas malalim na pag-unawa at hayaan mong himayin natin ang tatlong katotohanang magsisilbing iyong sandigan. Kapatid, nais kong haplusin ang hapdi sa iyong puso. Maraming Kristiyano ngayon ang nakaramdam ng hiya dahil wala silang maipakitang ID ng simbahan o mga larawan ng aktibidad sa social media. Pakiramdam mo ba ay backslidan ka dahil wala kang pisikal na gusaling pinupuntahan? Makinig ka aking kapatid. Ayon sa Roma 8:1, wala nang hatol na parusa sa mga nakay Kristo Jesus. Ang iyong lonely season ay hindi tanda ng kasalanan, kundi tanda ng iyong paghahanap. Tinatanggal natin ang hiya ngayon dahil ang pag-aari sa iyo ng Diyos ay hindi nakadepende sa attendance sheet ng tao, kundi sa dugong itinigis ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay Kanya kahit nasa loob ka lang ng iyong munting silid. Baguhin natin ang ating pananaw. Sa halip na sabihing wala akong church, ang ideklara mo sa iyong puso, ako ay nasa ilalim ng private schooling ng Ama. Ang aking kasalukuyang proseso ay ang banal na kwarto ng pagsusulit ng Diyos. Ang tila kakulangan sa paningin ng mundo ay ang iyong eksklusibong pagsasanay. Alalahanin mo si Pablo sa disyerto ng Arabia o si Juan Bautista sa isla ng Patmos. Ang kawalan ng ibang tao sa iyong paligid ang nagbigay daan sa pinakamalalim na instruction mula sa Diyos. Ang iyong tahanan ay hindi bakante. Ito ay puno ng presensya ng Diyos na nagtuturo sa iyo ng harap-harapan sa pamamagitan ng iba't ibang sitwasyon na nararanasan o nakakatagpo mo sa araw-araw. Ang panahong ito ay ang pagpapalalim ng iyong ugat bago ang pagyabong ng iyong mga sanga. At huli, tanggapin mo ang kapayapaang ito. Okay lang ang maghintay. Marami ang nagmamadaling umanib sa kung saan-saan dahil sa takot na mapag-iwanan. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa tapat na pagsunod. Kaya kapatid, huwag kang mangamba kung naramdaman mong tila isinantabi ka ng panahon.
sapagkat may isang katotohanang dapat mong yakapin. Ang pagsunod ay laging mas mabuti kaysa sakripisyo. Kung ang hudyat ng Diyos sa iyo ngayon ay maghintay ka muna sa akin, ang pananatili mo sa loob ng iyong silid at tahanan ang pinakabanal na gawaing magagawa mo. Huwag kang matakot sa katahimikan, sapagkat hindi ka naghihintay sa wala. Naghihintay ka sa malinaw na hudyat ng iyong haring si Kristo. At habang hinihintay natin ang hudyat na iyon, mahalagang maunawaan natin kung bakit nasaan tayo sa mga sandaling ito. Hindi ka lang basta nakatigil. Ikaw ay nasa isang espesyal na yugto ng iyong paghubog. Kung tila nakabukod ka ngayon at malayo sa ingay ng tagumpay, huwag kang magtaka. Pinoprotektahan ka ng Diyos sa isang lugar kung saan ang karakter mo lamang ang kanyang pakay. Ang layunin ay pagdurog sa ating lumang pagkatao. Kaya kapatid, ang panahong ito ng iyong pag-iisa ay hindi aksidente. Ang katahimikang ito, ang tila pagkakakulong na ito sa iyong silid, ito kapatid ang iyong spiritual na ziklag. Ang ziklag ang lugar kung saan humaharap ka sa komprontasyon ng kaaway. Ito ang interogasyon sa dilim. Ngayon kapatid, hihimayin natin ang isang matinding komprontasyon. Ang bakbakan sa pagitan mo at ng kaaway sa gitna ng iyong progreso. Dito sa iyong siklag o sa iyong lugar ng paghihintay at paghubog, kailangan mong maunawaan ang misteryo ng iyong kinaroroonan. Sa siklag, hindi ka lang basta naghihintay na lumipas ang oras. Sa siklag, ikaw ay kasalukuyang tinatanong ng kaaway. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat gabing puyat, at ang bawat hapdi ng pag-iisa ay hindi aksidente. Ito ay isang interogasyon sa iyong espiritu. Gusto ng kaaway na mabasag ang iyong integridad bago ka pa makarating sa trono. Ngunit pakaingatan mo ang katotohanan ito. Sa Ziklag, ikaw ang tinatanong. Ngunit sa Hebron, ikaw ang magiging sagot ng Diyos sa mundo. Ang unang antas ng atake ay ang pag-atake kung sino ka. Una, ang interogasyon sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo, or the identity crisis. Lalapit siya sa iyo sa gitna ng iyong kahinaan at ibubulong niya. Sino ka ba sa akala mo? Tingnan mo ang iyong nakaraan. Tingnan mo ang iyong kakulangan. Karapat-dapat ka ba talaga sa Hebron? Kapatid, ang layunin ng interogasyong ito ay pasukuin ka sa iyong kasalukuyan upang hindi mo marating ang iyong kinabukasan. Gusto niyang maniwala ka na ang iyong halaga ay nakabase sa iyong sitwasyon at hindi sa iyong vertical na connection sa Ama. Ngunit tandaan mo, ang pag-question niya sa iyong identidad ay patunay lamang na nakikita niya ang gintong isip na inilagay ng Diyos sa iyo. Kapatid, huwag mong pakinggan ang mga taktikang ito ng kaaway. Mga bulong na pilit niyang ipinapatanggap sa iyo bilang iyong realidad. Huwag kang magpaano dahil ito ang kanyang mga interogasyon sa dilim. Una, ang pag-atake sa iyong credentials o identity crisis, kung saan ibinubulong niya sa iyo sa madaling araw. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang titulo, wala kang PhD o sertipiko. Hindi ba't mahiyain ka? Hindi ba't utal ka? Hindi ba't high school graduate ka lang? Nakakahiya ka lang sa iyong channel. Tingnan mo, kahit pamilya mo ay iniwan ka, Diyos nga ba ang tumawag sa iyo? O imahinasyon o hallucination mo lang iyan? Ang layunin, gusto ng kaaway na lasunin ang iyong vertical na koneksyon. Kapag naniwala kang wala kang silbi, bibitawan mo ang misyon bago pa man dumating ang hudyat ng Ama. Pangalawa, ang pag-question sa iyong katapatan o integrity check. Habang nagtsatsaga ka sa iyong silid, may bubulong sa iyo. Bakit ka pa nagpapakahirap diyan? Wala namang nakakakita. Mag-shortcut ka na. Sumabay ka na sa uso. Sumabay ka na sa ingay at sa hype. Tingnan mo yung ibang leader. Sikat na sila. Pero ikaw, stuck pa rin sa ziklag. Ang layunin, panggigipit upang lumabas ka sa iyong silid nang wala sa oras. Gusto niyang sirain ang iyong deep digging o ang iyong pundasyon sa pamamagitan ng pagkainip. Pangatlo, ang pag-atake sa iyong halaga or worthiness attack. Ito ang pinakamaduming laro niya. Ang mga pag-question na ito sa iyong halaga ay nagsisimula sa mga katagang, karapat-dapat ka ba sa Hebron? Naalala mo ba ang dating ikaw? Hindi ka tatanggapin ng mga tao. Isa kang peke. Ang layunin, gagamitin niya ang mga taong pamilyar sa iyong nakaraan upang i-hostage ang iyong kasalukuyan.
Ipaalala niya sa iyo ang mga kahinaang matagal mo nang ibinaba sa paanan ni Kristo upang maniwala kang ang iyong kahapon ay mas malakas kaysa pangako ng iyong bukas. Ngunit kapatid, huwag kang magpaanod sa ingay ng iyong nakaraan. Huwag kang magpagapi sa iyong espiritu sa mga boses na kumukwestiyon sa iyong halaga, sapagkat may banal na layunin ang bawat atake. Bakit kailangang tanungin ka sa Ziklag? Dahil ang Ziklag ang nagsasala sa iyong motibo. Ito ang laboratorio kung saan sinusukat kung kaninong tinig ang mas matimbang sa iyo. Ang tinig ba ng mga taong nakakakilala sa iyong lamat o ang tinig ng Diyos na siyang bumuo sa iyo? Kapag nananatili kang tapat kahit tinatanong ka ng kaaway sa pamamagitan ng pangungutya ng iba, doon pinapanday ang iyong Hebron anointing. Sa Ziklag ang kaaway ay naghahanap ng butas sa iyong karakter. Ngunit sa Hebron ang Diyos ay naghahanap ng lalim ng iyong pagsunod. Ang bawat pang-insulto na tiniis mo sa lihim ay magiging autoridad sa hayagan. Unang Samuel 30:6. Sa Hebron hindi ka na kailangang magpaliwanag. Ang buhay mong binago ng Diyos ang magiging sagot sa mga taong nawawala ng pag-asa. Ang iyong boses ang sasagot sa mga uhaw sa katotohanan. Ikaw ang magiging patutuo ng isang pusong tinanong ng hirap ngunit nananatili sa Diyos, ay ang pusong gagamitin ng Ama upang yanigin ang mundo. Kapatid, ngayong alam mo na, nabuksan ang modus operandi ng kaaway. Gaya siya ng nahuli sa akto. Kapag ang bulong na dati ay nagpapaluha sa iyo, ay naging dahilan na ngayon ng iyong paglaya. Iyan ang tanda na hindi ka na biktima. Ikaw ay isa ng mandirigma. Awit 2:4. Ang kilabot ng kaaway ay pagbabantaan ka. Dahil ang isang taong nakasuko ang buhay o walking lay down ay ang pinakamalaking banta sa kanyang kaharian. Kung wala kang anointing at kung wala kang dambuhalang paghuli na gagawin, hindi mag-aaksaya ng oras ang demonyo na gisingin ka para lang takutin, lituhin at harangan. Pagbabantaan ka lang niya kung alam niyang ang boses mo ay may dalang apoy na susunog sa kanyang mga kuta. Pahayag 12:12. Ang karunungan ng Diyos ay ipinapasa sa pamamagitan ng iyong espiritu. Kaya ang sagot ng langit sa mga bulong ng kaaway ng pagpapahina sa iyo, ikaw ay matalino. Ang katalinuhang ito ay hindi tungkol sa diploma o degree sa akademya. Ito ang Hebreo 10:16 anointing. Ito ang karunungan ng Diyos na isinulat sa iyong isip na alam mo ang estratehiya ng langit. Pangalawa, ikaw ay mapanganib. Mapanganib ka sa kaaway dahil ikaw ay unpredictable sa kanya. Hindi ka na niya makuha sa takot o sa gutom. Dahil ang isang deep-digging na Kristiyano ay mapanganib dahil ang kanyang pundasyon ay hindi nayayanig ng banta. Gawa 19:15. Kapatid, huwag kang matakot kung sa gitna ng iyong pag-iisa ay naririnig mo ang banta ng kaaway. Marahil ay bulungan ka niya sa madaling araw, gaya ng tatapusin ko ang buhay mo. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang narinig ko mula sa trono. Ang dahilan kung bakit kaniya pinagbabantaan ay dahil sa espiritual na mundo na ikaw ay mapanganib. Mapanganib ka dahil ikaw ay matalino sa karunungan ng Diyos. Mapanganib ka dahil ang iyong boses ay may dalang anointing na kayang magpalaya ng mga bihag sa espiritu. Huwag kang titingin sa vision ng takot. Tumingin ka sa vision ng tagumpay. Sapagkat ang bulong ng pagpapahina ng kaaway ay tanda ng kanyang pagkatalo. Ngunit ang apoy sa iyong loob ay ang banal na espiritu na siyang magpapanalo sa iyo sa bawat laban. Kapatid, nais kong malaman mo, ang boses na naririnig mo ngayon ay hindi nanggaling sa komportabling buhay. Ang mensaheng ito ay hindi bunga ng teorya o simpleng pagbabasa. Ito ay boses na dumaan sa proseso ng paghubog. Ito ay boses na sinubok sa apoy ng Ziklag, tinakot ng banta ng impyerno at pinatibay sa gitna ng pag-iisa. Bakit ko ito ibinabahagi sa iyo? Dahil nais ng Diyos na makita mo na ito ay kanyang gawa. Kung ang isang hamak na sisidlang tulad ko ay nagawa niyang gawing mapanganib sa kaaway at intelihente sa kanyang karunungan, higit pa ang kaya niyang gawin sa iyo. Ang aking buhay ay patutuo na ang deep digging sa iyong silid ay hindi kailanman masasayang. Kung kaya niya akong itayo mula sa abo, kaya ka rin niyang gawing isang dambuhalang sagot sa mundong ito. Manatili ka sa kanya, dahil ang iyong napakahusay na kabanata ay kasalukuyan ng isinusulat ng kanyang mga kamay. Ngayon lilinawin natin ang pinagmumulan ng gintong isip na ito, or divine intellect. Sa Biblia
ay sumisimbolo sa pagkadiyos o divinity at sa mga bagay na dumaan sa apoy. Ang gintong isip na ito ay hindi IQ, hindi diploma, at hindi galing sa pag-aaral ng tao sa akademya. Ito ang karunungan ni Kristo na inilagay sa iyo, na ipinahayag sa unang Korinto 2:16. Ito ang orihinal na idea ng langit para sa iyong misyon. Ibig sabihin na hindi ka matalino sa paraan ng mundo. Ang isip mo ay naging ginto dahil ito ay konektado sa vertical source. Pangalawa, ang daluyan ay ipinapadaan sa espiritu or spiritual transmission. Kung ang problema mo ay execution kung paano bibitawan ang salita, ang execution ay hindi trabaho ng iyong dila. Trabaho ito ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang nagsisilbing translator at amplifier. Siya ang kukuha ng ginto mula sa iyong isip at ipapadaan ito sa iyong mga labi. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong boses ay maglalabas ng substance o laman na magpapamangha sa iba. Ang banal na espiritu ang magbibigay ng daloy, timing, at autoridad. Matthew 10:19-20. At para sa mga nakakaramdam ng takot at hiya, ito ang mensaheng magpapalaya sa iyo. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong sariling galing. Kailangan niya ang iyong availability. Ang hiya ay nanggagaling sa pagtingin sa sarili o horizontal. Ngunit ang katapangan ay nanggagaling sa pagtitiwala sa banal na espiritu o vertical. Kapag aminin mong wala kang alam, doon nagkakaroon ng espasyo ang Diyos na ibuhos ang kanyang gintong isip. Kapatid, marahil may mga pagkakataon na sinasabi mo, Panginoon, gusto kitang paglingkuran ngunit hindi ako matalino. Hindi ako marunong magsalita. Nahihiya ako sa aking background. Hindi ako kwalipikado. Kapatid, makinig ka sa ibinulong ng Espiritu. Ang gintong isip ay ipinapadaan sa Espiritu. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil sa husay ng iyong dila, kundi dahil sa pagpayag ng iyong puso. Ang karunungang kailangan mo ay hindi galing sa libro. Ito ay gintong isip na idina-download ng Ama sa iyong espiritu. Huwag kang matakot kung paano ka magsalita, dahil ang banal na espiritu ang siyang mag-i-execute ng bawat kataga. Ang iyong kahinaan ang siyang magiging entablado ng iyong kapangyarihan. Basta't manatili ka sa Kanya, ang bawat salitang bibitawan mo ay magiging parang gintong dumaan sa apoy, makapangyarihan, dalisay, at tumatagos sa puso. Kapatid, kung pakiramdam mo ay hindi ka sapat, kung nahihiya ka sa iyong background o sa iyong kakulangang magsalita, sinasabi ko sa iyo, ang boses na naririnig mo ngayon sa iyong screen ay hindi nanggaling sa husay ng tao. Ito ay gintong isip na idinadownload ng Ama at ipinapadaan sa kanyang banal na espiritu. Huwag kang matakot sa iyong kakulangan. Ang banal na espiritu ang siyang great executor ng iyong destiny. Basta't ibigay mo ang iyong oo sa Kanya, siya na ang bahala sa iyong paano. Ang bawat salitang bibitawan mo mula sa iyong sariling ziklag ay magiging dynamite na yayanig sa mundo. Dahil sa sandaling iyon, hindi na ikaw ang magsasalita, kundi ang Ama na nananahan sa iyo. Matthew 10:20. Ngunit sa mundong ito na sanay sa equal rights o pagkakapantay-pantay at fairness o pagiging patas, madalas nating makalimutan na sa kaharian ng Diyos ang anointing o pagpapahid ng langis ay may kasamang halaga o price tag. Marami ang nagtatanong, bakit siya ang pinili? Bakit siya ang may revelasyon? Bakit siya at hindi ako? Kapatid, narito ang malalim na paghimay sa mga kaisipang ito. Una, ang anointing ay hindi favoritism. Ito ay responsibilidad. Ang anointing o pagpapahid ng Diyos ay hindi ibinibigay upang maging espesyal ang isang tao, kundi para sa isang atas o misyon. Pinili ka ng Diyos na magkaroon ng gintong isip dahil nakita niya ang iyong pagsuko o walking laydown. Ang tanong na bakit siya ay madalas itanong ng mga taong gusto ang bunga o anointing, ngunit ayaw sa proseso ng paghubog at ayaw sa ugat ng pagpino sa lihim na silid. Gawa 10:34-35. Pangalawa, ang presyo ng silid o ang halaga ng sekretong lugar. Ang tanong na bakit siya, dahil habang ang iba ay natutulog, siya ay naghuhukay ng malalim. Habang ang iba ay abala sa horizontal noise ng social media, ng pansin ng tao, siya ay nananatili sa kanyang vertical silence. Ang antas, hindi lahat ay kayang tiisin ang hirap ng ziglag.
Hindi lahat ay handang mapag-iwanan ng pamilya o husgahan ng mga ulupong ng relihiyon. Ang revelasyong natanggap niya ay dividends o tubo ng investment sa pananatili sa Diyos sa gitna ng pait at pag-iisa. Matthew 6:6. Pangatlo, ang anointing o pagpapahid ay ang sukat sa pamamagitan ng gutom. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagkain sa busog. Ibinibigay niya ang revelasyon sa mga uhaw at gutom sa espiritu at katotohanan. Ang kaibahan, ang nagsasabi ng bakit hindi ako, ay madalas na taong busog sa sarili niyang galing o sa sistema ng relihiyon. Ngunit siya ay lumapit na gutom. Aminadong hindi matalino, nahihiya, at walang kakayahan. At sa kanyang empty vessel, doon ibinuhos ng Ama ang kanyang gintong isip. Matthew 5:6. Kapatid, marahil ay tinatanong mo sa iyong puso habang nakikinig ka ngayon, bakit may mga taong tila mas malalim ang ugnayan sa Diyos? Bakit sila may revelasyon at ako ay wala? Bakit siya at hindi ako? Kapatid, makinig ka. Ang anointing o pagpapahid ng Diyos ay may halaga. Hindi ito ibinibigay sa mga taong naghahanap lamang ng lights and sounds o palakpak ng tao. Ang revelasyong nakikita mo sa iba ay ang bunga ng mga gabing sila ay lumuluha sa paanan ng Ama habang ang mundo ay abala sa sarili. Pinili silang bigyan ng gintong isip dahil handa silang dumaan sa apoy ng ziklag ng mag-isa. Huwag mong kainggitan ang anointing o pagpapahid ng Diyos sa iyong kapatid. Sa halip, tularan mo ang kanyang pag-uwi sa Ama sa lihim. Dahil ang selyo ng pagtatalaga ay hindi para sa paborito ng Diyos. Ito ay para sa sinumang handang mamatay sa sarili upang si Kristo lamang ang mabuhay. Ang presyo ng anointing ay ang iyong silid. Kung handa kang magbayad ng presyo ng pananatili sa Kanya sa gitna ng katahimikan, ang revelasyong hinahanap mo ay kusa ring dadaloy sa iyo. Lucas 12:48. Ngayon kapatid, hihimayin natin ang layunin ng iyong espiritual na ziklag. Sa kasaysayan ng Biblia, ang ziklag ay hindi lamang basta isang bayan. Ito ang lugar na ibinigay kay David habang siya ay tumatakas kay Saul. Ito ang tinatawag nating lugar ng transisyon. Hindi na siya nasa dilim ng kuweba ng Adulam, ngunit wala pa siya sa ningning ng trono sa Hebron. Nasa gitna siya, at marahil doon ka rin naroroon ngayon. Sa gitna ng kahapon na iniwan mo na, at ng bukas na hindi mo pa nakikita. Ang ziklag ay ang huling hinto bago ang korona. Ito ang boarding gate ng iyong destiny. Bakit kailangang dumaan dito? Sapagkat ang karakter na kailangan sa Hebron ay hinuhubog muna sa ziklag. Ngunit huwag kang aalis, sapagkat sa part 2 ng ating paglalakbay, hihimay natin ang pinakamahalagang tanong. Paano ka babangon mula sa abo ng iyong ziklag? Paano mo hahanapin ang kalakasan sa Panginoon kapag ang lahat ay tinalikuran ka na? Dahil ang ziklag ay hindi ang dulo ng iyong kwento. Ito ay ang huling hakbang bago ang iyong korona. Kapatid, kita-kits tayo sa part 2, dala ang pagkakaunawa ng part 1 na ito. Dahil ang iyong hudyat ay malapit na.